Okay, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang patayan na naganap sa Davao. Na mismong taga Davao na mismo ang naninindigan na ang mga Duterte ay involved dito. At hindi lang basta involved, sila pa mismo ang pasimuno. Davao Death Squad, Hitman versus Duterte brain behind Oplan Tukha. Sa naging pahayag ni Las Cañas na itong si Sara na pumalit sa kanyang ama bilang mayor ng Davao, ang pasimuno o nagpatuloy ng EJK. At siguro alam naman ng lahat na ang saging ay hindi mamumunga ng niyog. Kung nagpatuloy ang gurguran sa Davao, sa naging pamumuno ni Sara, ay hindi ba marapat na hindi lang dapat si Digong ang managot sa Crimes Against Humanity sa ICC? Kung ang Gurguran Festival ay nagpatuloy, ay hindi na nakakapagtaka na kung ano ang puno, yun ang bunga. Na hindi lang Gurguran Festival ang naganap sa Davao, bagkus Davao pa ang nanguna sa pinakamaraming pulveron factory at mga pulveron festival. Yan ay sa panunungkulan ng mga Duterte. Yes, generalized Duterte. Sara Duterte bilang isang mayor ng Davao at Rodrigo Roa Duterte bilang presidente. Tapos ngayon, itong si Sara Duterte ay nangangarap na tumakbo bilang isang presidente. Aray ko. Ang layunin nito ni Duterte, Sara, ay hindi para sa taong bayan. Para iligtas at sagipin yung mga nasa piitan na mga kaalyado nila. Itong si Sara Duterte ay nagpapakahiro na kuno ay ililigtas ang Pilipinas sa pagkakalugmo. Pero ang malaking question, ano ba ang ginawa ni Sara? Ano ba ang ginagawa ni Sara? At ano na ba ang nagawa ni Sara? Tatlong tanong na iisa ang kasagutan. Sara, nasaan ka? Dapat ikaw ay sumusuporta sa administrasyon na kinabibilangan mo. Bakit pinoprotektahan mo yung mga kumakalaban sa mismong bansa na pinanunungkulan mo? Ang pahayag ni Las Cañas ay hindi pwedeng baliwalain dahil ito ay makatwiran, detalyado, areglado, dokumentado. Dahilan kung bakit tatakbo si Sara para makatakas sa kanilang mga ginawang katarantaduhan. Hindi para resolbahin kung ano ang kinakaharap na problema ng bansa. Kung nakuha ni Sara na konsintihin ang kanyang ama sa maling ginagawa nito, hindi malabo na gawin pa yan. At kung naging madugo ang nakaraan, mas magiging madugo ang hinaharap. Walang layunin si Sara para solusyonan ang problema na kinakaharap ng Pilipinas. Bagkus, ang layunin niya ay maghiganti at para iligtas yung mga taong nagpapakahiro para protektahan sila. Ang huling alas na lang ay si Sara para mailigtas ang mga totoong salot at kabilang na doon ang kanyang ama. Alam niyo sa totoo lang, tanga na lang ang boboto kay Sara. May mga iilan na nagsasabi na ang paggamit daw ng pulburon ay choice nila yon. Ang paggawa ng krimen o panghahalay ay choice nila yon. Ang malaking tanong, yung bang mga biktima na mga alipores ni Rodrigo Roa Duterte na mga drug lord na nagpakalat ng mga illegal pulburon dito sa bansa o sabihin na nating biktima ng mga ipinagbabawal na pulburon, masasabi ba nating sila ay choice o choice nila yon? Which is, hindi. Dahil sila ay kapwa biktima. Kung walang nagbebenta, walang bibili. Kung walang nag-i-import, walang tatangkili. Kung anti-drugs ang mga Duterte, bakit hindi patayin ang puno bago ang bunga? Bakit ang nangyayari, pinangangalagaan ang puno habang pinapatay ang bunga? Hindi abot yan ang mga tanga at bobong DDS. Bobo eh!